Ang ating pong title ngayong maghapon ay Black Saturday, Black Propaganda. Tama, Black Saturday, Black Propaganda sapagkat bago ho tayo nag-live, ang dami ko hong natatanggap na mensahe, nag-aalala at talagang hindi ho natutulog ang black propaganda at fake news sapagkat bagamat Holy Week, hindi ho ito kinuhang pagkakataon ng ating mga kalaban sa kabilang puwersa o kasamang puwersa ng kadiliman siguro, patuloy yung paglalaganap nila ng black propaganda. In-splice po, hinati-hati yung aking mga videos at iba yung kontekstong pinalabas. Alam mo ninyo, kahit ano pong baliktad ang gawin nyo dyan at pag-i-splice, hindi po ninyo maitatanggi ang katotohanan na ang hakbang ng maisog na akin pong kinakatawan sa eleksyong ito, sa kandidaturang ito, ang patuloy na nananawagan for transparency, accountability, peace and security sa gobyerno, sa ating pamayanan, sa kasalukuyang administrasyon. At masasabi ko na tayo po, nung tinanggap natin ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon at dito sa Senado, upang labanan ang korupsyon, tayo po yung patuloy na nagsasalita laban sa patuloy na katiwaliang nating nasasaksihan sa kasalukuyang administrasyon. Tayo rin po ang mariin na nagsusulong ng advocacy na no to war. Sapagkat lagi nating sinasabi, huwag tayong paggamit sa interes ng ating banyagang alyado, bagamat matagal na natin silang kasama, nakipaglaban tayo shoulder to shoulder, magkakasama noong World War II, subalit hindi ang interes nila ang dapat manguna sa pagkakataong ito, kung hindi ang interes na nating mga mamamayang Pilipino. Kaya tayo nananawagan na no to war at resolbahin ng payapa yang sigalot dyan sa South China Sea. Dahil pag tiningnan po ninyo yung mapa ng Pacific Ocean, pag tayo ay hindi natin binalanse yung military interest ng Estados Unidos at economic might and interest ng bansang China, pag tiningnan po ninyo yung mapa, nag-iisa tayo, nandyan tayo sa gitna sa laot ng Pacific Ocean. Pag naglaban yan dalawang higanteng yan at tayo magiging collateral damage, kahit po lumubog yung buong bansa natin tayo lang po yung nag-iisa. I-check nyo po nyo yung world map ninyo ngayon. Pakisili po ninyo kung nasaan yung Pilipinas. Andun po tayo sa gitna ng Pacific Ocean Kayang-kayang tayong palubugin, whether intentionally or accidentally or collateral damage. But anyway, yung Black Saturday, Black Propaganda tayo lang po yung consistently na naglalabas ng mga pagpuna sa maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. At hindi po talaga tayo sana magla-live today dahil sabi ko nga, I'm taking also this opportunity to do several meetings at spend time with my family. Subalit persistent po yung mga message na natatanggap ko at ito ang black propaganda ang inilabas kahit na tayo ay nasa kalagitnaan o kasagsagan ng ating pag-oobserba ng Holy Week. Alam mo ninyo, wala talagang respeto kahit sa relihiyon ng mga Kristiyano at Katoliko, yung mga nagpapalaganap ng fake news. Kaya naman, ang solusyon dyan, patuloy natin harapin head-on, labanan natin. Kaya raw nagagalit yung mga nagpapakalat ng black propaganda sa akin, kahit daw po Black Saturday, sapagkat talagang hindi nila maiwaksi sa kanilang isipan yung kasong isinampa natin sa Korte Suprema, yung mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at haligi ng ating 2025 national budget. Bakit ho kayo magagalit? Nung ginagawa niyo yan, sigurado ako mga kababayan, habang ginagawa nila yung kabaluktutan na yan sa ating Bicameral Conference Committee report at naging napinirmahan nga at naging 2025 national budget, sigurado tayo, habang ginagawa nila yan, enjoy yung mga yan.
never thinking that the day will come na mahuhuli sila at mabibisto itong 28 items na blanco diyan sa BICAM. Kaya naman ngayon, dahil nga po maraming salamat sa inyo, sambayan ng Pilipino, at patuloy pong gumaganda yung ating kampanya at patuloy pong gumaganda yung ating performance dito sa ginagawang kampanya for Senator. Hindi ko po maaabot ang estadong ito kung nasaan ngayon ang ating kampanya kung hindi po dahil sa inyo. When I accepted the challenge and heeded the call to lead yung tunay at maisog na oposisyon sa Senado, sinabi ko po sa aking mga kasamahan na wala tayong campaign wherewithals, wala tayong materials, wala tayong pondo, wala tayong pinansyal na kakayahan na makapaglunsad ng isang national campaign. Sinabi ko po sa kanila ito at sa sambayan ng Pilipino, ang tanging meron lamang po ako ay kayo, ang inyong tiwala, at hindi naman din po talaga nagkamali yung aking paniniwalang yan, sapagkat look at where we are now in this stage of the campaign, wala po tayong gamit. Ang dami yung nagpapanik, nagsasabi wala kang tarpaulin dito, wala kang makitang materyales dito. Sabi ko, huwag kayo magpapanik. Meron tayo kakaunti at yan ay kung sino-sino pa ang nagbibigay. Karamihan po ay hindi ko na talaga sadyang kilala at makikilala siguro, sapagkat ginagawa po nila yan out of the kindness and goodness sa kanilang kalooban, sa kanilang pagkatao. Kaya minsan may billboard daw na sa ganitong lugar, hindi ko na alam kung sino nagpapagawa, sino nagpapatayo. Kaya I will take this opportunity ngayong Black Saturday, pasalamatan po kayong lahat. Hindi po tayo papansinin ng mga patuloy na naninira at nangiintriga sa atin kung hindi po patuloy na gumaganda ang ating kampanya bilang senador ninyo. Kanya kung nabasa po ninyo yung ating earlier post na bago tayo mag-live, sabi ko nga, patuloy natin labanan yung panlilinlang, yung pagsisinungaling, at yung pandaraya, hindi lamang po sa akin, sa number 56 sa inyong balota ko, hindi sa buong Duterte. Buong Duterte. Kinakailangan po natin ng sapat na numero sa Senado, kinakailangan po natin ng sapat na bilang sa Senado upang malabanan ang mga maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang kinakailangan nating intindihin at kinakailangan nating maunawaan at kinakailangan nating pagtulong-tulungan. Uulitin ko ho, ang ating bansa ay nakatapat sa maling direksyon. At pag mali ang direksyon na ating tinatahak, huwag po kayong umasa na tayo'y makakarating sa tamang destinasyon at makukuha natin ang ating common aspiration as a people. Kaya may pagkakataon pa po na itama natin yung maling direksyon na yan, gamitin po natin ilang araw na lamang po mula ngayon. 21 days, 3 weeks to go ay maghahalalan na po. Ang kamay po ang kapalaran po ng lahat ng mga kandidatong katulad ko, kami po yung mga aplikante bilang senador ninyo, ay nasa kamay ninyo. Sana ho'y gamitin ninyo ng tama ang inyong kapangyarihan. Marami pong usap-usapan, lalo na yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, yung mga Filipino migrants na nangangamba na baka raw hindi mabilang yung kanilang boto o yung iba na may bumoto nung kanilang verify yung kanilang boto, kung ano-anong pangalan ang lumalabas. Ang sagot naman ng COMELEC, encrypted daw po yun at hindi talaga mababasa. Paano hindi mababasa? Nabasa nga yung pangalan ng ibang kandidato. Kaya dapat talaga may transparency and accountability itong COMELEC. Kaya sabi nila encrypted. Imposible daw mabasa yon. Yung mga naglabasa nung kung ano-anong social media posting, sinabi na may mga nagpapatotoo na ang binoto nila yung straight Duterte. Pero doon sa encrypted, kung encrypted man ang gamitin natin yung terminology ng COMELEC na encrypted,
bakit pangalan ng ibang kandidatong hindi nila binoto ang lumalabas? Yan ang dapat ninyong sagutin. Hindi yung sasabihin lang ninyo na ito'y encrypted. Walang sustansya yung inyong paliwanag. At dapat lamang ho na ipaliwanag ninyo sapagkat alam ho ninyo, karapatan po nating napakahalaga. Yung right of suffrage. Dito po lamang pantay-pantay ang mayaman ang mahirap, ang tapat at ang magnanakaw, ang korap at ang diretsyo sa gobyerno. Kaya dapat hindi paglaruan. Huwag din nating hayaan na magpatuloy yung pagsasalaula sa ating mga karapatan, sa ating saligang batas, kagaya ng ginawa ho nila sa GAA, yung General Appropriations Law, na ang naging basihan po ay yung Bicameral Conference Committee report na panay blanco. Hindi po natin titigilan yun. Ngayon, bukas po dapat ang resumption ng aking pagkapangangampanya. Subalit yun nga ho, hindi natutulog itong mga puwersa ng kadiliman at patuloy ang kanilang black propaganda sa inyong lingkod. Kaya minarapat kong sagutin ito habang tayo may sapat na oras sapagkat last stretch na po ng campaign and talagang mahigpit po yung schedule. Subalit, kunin ko na rin ang pagkakataong ito. Paulit-ulit, pasalamatan ho kayo. Huwag tayong magpapabudol muli. Huwag na ho kayong pumayag. Yung mga black propaganda, harapin natin, labanan natin. Harapin natin, labanan natin. Ito mga ito, nagtatago sa likod ng mga creations nila. Walang muka, walang pangalan. At nagtatago sa black propaganda. Alam mo ninyo, ang taong nagtatrabaho sa dilim, puwersa po ng kadiliman yan. Puwersa ng kadiliman yan. Kanya wag ho tayong papatakot, wag tayong papadaig, wag tayong papatalo. Ang issue ngayong May 12, 2025 ay corruption. Yan ang issue, corruption, kagutuman, kriminalidad, paglaganap ng droga, kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho at yung underemployment. Siyempre nandyan din yung ating mistulang alipin ng mga banyagang interes or banyagang puwersa. Huwag ninyong kalilimutan. Ngayong Holy Week, sana'y isinama ninyo sa inyong panalangin ang kaligtasan at kalusugan at ang pagpapauwi sa lalong madaling panahon kay Tatay Digong. Imaginein po ninyo, ang daming nagsasabi, hindi raw isinuko yung ating soberanya. Ano hindi mo isinuko? Isinuko mo nga, hinayaan mo nga manghimaso yung banyagang puwersa, yung ICC. Ibang araw sana natin tatalakayin ito. Pero nandyan na rin yung paglaganap po ng EDCA. Yung mga US military bases, kahit ano pong pagtatanggi nila, US military bases po yan eh. Bakit? Merong sundalo, merong facilities, may armas. Anong tawag mo dyan? Disneyland. Kaya yung mga nagsasabi na hindi US military base yung EDCA, sige anong tawag nyo dyan? Bahay ng puwersa ng Amerikano. Yung bahay po nila, punong-puno ng gamit pandigma. Di wag nating tawagin na ito'y US military base or US military bases. Tawagin na lang natin tahanan ng mga sundalong Amerikano na punong-puno ng gamit pandigma at pati yung kanilang mga communication. Huwag natin titigilan ito. Kaya naman yung black propaganda laban po sa inyong lingkod ngayong Black Saturday. Sabi ko nga may nagsabi din sa akin, ako'y pinaalalahanan na mag-iingat dahil titindi pa raw yan, mas magiging malupit, mas magiging vicious. Alam ho ninyo, basta't wala kang ginawang kabaluktutan at kahit ano pang black propaganda, matagal na po nilang ginawa sa akin yan, hindi ho ba? Pagkatapos pa lamang nung halalan nung May 2022, ako ho'y binuhusan na ng drum-drum na black propaganda. Hindi po ako sadyang sumagot. Sapagkat sabi ko, bakit ko sasagutin? Hindi naman totoo lahat ng kanilang ikinikwento laban sa akin. At ako ho kasi yung tao na naniniwala na yung mga paninira, hindi po tatagal yun. Maaring sa simula,
mayanig ka ng kaunti pag nagpayanig ka, pero when you stand still, kayang-kaya pong labanan yan. At yun na nga, ang aking ginawang tugon, hindi po ako nagpa-interview sadya, subalit tahimik kong ginawa yung aking libro. By the way, available pa po yan, yung Kingmaker, the hard copy, available pa po sa lahat ng fully booked branches nationwide at sa Amazon. Available po yan. Sana ho'y masuportahan ninyo. Kaya naman, another round of black propaganda at sabi nga sa akin, nung aking rinerespeto ginagalang na kaibigan, na mag-ingat, magpakatatag, at higit pang magiging masidhi ang paninirang gagawin sa iyo dahil napaka-epektibo mo na magsalita ng mga katiwalian na nagaganap ngayon sa ating bansa. Sabi ko, kung ang akala nila na yung black propaganda ay magpapatigil sa aking paniniwala na dapat nating ituwid ang maling direksyon ng ating bansa, nagkakamali po sila, nagkakamali po kayo. Lalo nyo lamang pong pinatitibay ang aking conviction, ang aking paniniwala na patuloy na humingi ng transparency, accountability, peace, and security sa gobyerno. Kagaya nga po ng tahimik na tahimik yung pambansang pulisya doon sa mga tumataas sa kriminalidad, lalong-lalo na yung kidnapping. Sabi nga mismo, nung yung pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista, na pataas talaga yung insidente ng kidnapping sa ating mga kapatid na Chinoy. Tahimik ang pambansang pulisya. Ang sinasabi nila, agad daw po nila itong sosolusyonan. Paanong agad? Bago mo masolusyonan yung pinakabago o yung latest among the kidnapping na nangyayari, resolbahin mo muna anong nangyari doon sa batang sinalbahi ang daliri na kinidnap. Huwag mo ninyong kakalimutan yun sapagkat mismong pambansang pulisya nagsabi, yung pagka-recover daw, yung recovery sa bata ay produkto ng isang efficient police operation. Ito raw po ay isang hot pursuit operation na nagdulot ng pagkaka-rescue. The term that was used was rescue. The boy was rescued. At meron na raw po silang tukoy na 22 suspect. Gaano na po katagal yan? Nasaan na? Kahit isa doon sa 22 suspect, kala ba namin ay hot pursuit operation. Kaya ito naman, ang isinusukli po sa atin, itong black propaganda ng kung sino mang puwersa. Pero kagaya po nun, ito po hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability, peace, and security. Humingi kami ng transparency. Ano na nangyari doon sa kaso ng batang yun? 22 suspect kanyo, tukoy. At ito'y produkto ng hot pursuit operation, kaya na-rescue ang bata. Nasaan na kahit isa doon sa 22 suspect, mga kababayan? Kaya natin binabalik-balik ito sa inyo sapagkat mahalagang ito ang gamitin ninyong sukatan. Ito po sana ang gamitin ninyong batayan sa inyong pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025 election. Ito po sana ang wag na po tayo magpapadala sa AKAP. Wag na po tayo magpadala sa AYIX. Wag na po tayo magpadala sa kahit anong ayuda. Sapagkat yan po ay form of vote buying. Ang gamitin natin yung mga totoong usaping lipunan na mahalaga na nakakaapekto po sa ating araw-araw na pamumuhay. Yung peace and order. Palala ng palala. Yung nangyari doon sa isa na namang negosyante, hindi ba? Sinasabi nila, ito raw po ay Pogo-related. Kahit Pogo-related yan, hindi na babawasan ng katotohanan na yan ay kidnapping. Kahit Pogo-related yan, hindi mo mababagong katotohanan na yan ay may kinalaman sa pagtataas ng kriminalidad. Kahit yan ay Pogo-related, assuming tama kayo na yan Pogo-related, o ano ngayon? Hindi ba't kinakailangan lalo niyong resolbahin ang problemang yan? Kahit lahat ng kidnapping, sabihin ninyong Pogo-related, hindi ninyo aaksyonan?
Yung doon sa batang nasalbayang daliri, sinasabi baka raw pogo related. Kahit pogo related yan, it doesn't make that incident less of a crime. That is a crime. Kriminalidad po iyon. Kahit ano pa ang anggulo niyan, solbahin ninyo ang problema. Yan ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. At sana, ito rin po ang gamitin nating batayan sa pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga bagong leader, syempre, huwag po ninyong palagpasin sa inyong damdamin, sa inyong isipan, at sa inyong diwa, yung nakabinbin na unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kagaya ng sinasabi ko, lahat po kaming mga kandidato, mapa-senador, mapa-congressman, mapa-gobernor, mapa-mayor, mapa-konsehal, mapa-board member, kami po ay tratuhin ninyong mga aplikante. Kami po ay tratuhin ninyong mga trabahante ninyo na humihingi ng inyong tiwala at boto na gawin kaming katulad ko, senador. Yung iba naman, kongresista. Mahalaga na paulit-ulit kong ipapaalala sa inyo. Alamin ninyo kung inyong mga kongresista ay pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat kung yung congressman ho ninyo diyan sa distrito ninyo ay pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, ako ho ay nakikiusap, sisantihin nyo na sila. Magpalit na ho kayo ng congressman o congresswoman. Sapagkat ni hindi man kayo kinonsulta, ni walang public hearing, ni walang public consultation sa inyong distrito. Tanungin po ninyo, kahit yung inyong mga barangay captain, kayo po ba ay kinonsulta bago sila pumirma? Kayo ho ba ay nahinga ng payo o ng pananaw kung dapat ba silang pumirma o hindi? Ngayon, kung ang sasabihin po nila kaya sila ay pumirma dahil desisyon daw ito ng kanilang partido, lalo po nyo silang sisantihin. Magpalit na po kayo ng kongresista. Bakit? Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kandidato. Hindi po yung partido ang nagpapanalo sa isang kongresista. Ang nagpapanalo po sa isang kongresista, yung tao sa kanyang distrito. Hindi po kayo binigyan ng halaga. Hindi po rinespeto ang inyong opinyon. Hindi nga po kayo kinonsulta eh. At kung sasabihin naman po sa inyo, kaya ko lang naman ginawa yan dahil hindi marirelease ang pondo ng ating distrito. Yan po ay lantarang pangbubudol. Bakit kanyo? Hindi naman pera ng mga pinuno ng Kongreso yung perang dapat para sa inyong distrito. Saan ka naman ang nakakita? Bayad lang tayo ng bayad ng buwis nang wala tayong proper representation in Congress. Di ba kaya tayo may kongresista, sila yung ating representative o kinatawan? Yung kakatawan sa ating tinig at sa tinig ng ating distrito sa Kongreso, hindi ba dapat sila nakikipaglaban sa ating karapatan? Bakit sila magmamanikluhod doon sa mga opisyal ng Kongreso? Kayo po yung mga naghahalal sa kanila, hindi naman yung opisyal ng Kongreso. Kaya pakiusap ko sa inyo, alamin ninyo may panahon pa, 3 weeks to go, 21 more days bago po maghalalan. Inyo pong alamin kung ano yung naging tindig ng inyong mga kongresista. Kung yan ay pumirma, diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, sisantihin na po ninyo. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong tiwala. Hindi po sila karapat-dapat sa inyong sagradong mandato. Kung nagawa po nilang minsan sa inyo yan, kaya nilang gawin paulit-ulit sa inyo yan. Yan po ang gawin ninyong batayan. Siyempre, isa pang paalala, isa pang haligi sa ating pagpunta sa halalan. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano sinalbahe ang karapatang pantao ng kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan
yung March 11. Maganda po ito. Ang election po ay May 12. Pagdating po ng May 11, dalawang buwan na po mula nung sinalbahin nila ang karapatang pantao, ang pagkatao at integridad at soberanya ng Republika ng Pilipinas at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 11 po yan. Yan po yung gawin ninyong reminder sa inyo para pagdating natin sa mga presinto upang tayo'y bumoto sa May 12, alam ninyo na hindi na natin dapat sila pagkatiwalaan at wag na tayong magpapabudol muli. Yan ho yung aking mga pakiusap sa inyo. Sa May 11, alalahanin po ninyo, 2 buwan na, pagdating ho ng May 11, kung paanong hinayaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos manghimasok ang mga banyagang puwersa at banyagang interes at gawing handog sa naglalaway na mga banyaga diyan sa ICC ang kapwa natin Pilipino at dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Gawin ninyong paalala yan. Napakagandang araw na lumapag ang May 12 eleksyon, May 11 ho. Alalahanin ninyo yung nangyayari sa ating bansa. Siyempre, dahil nga po tayo patuloy na binibiktima ng black propaganda, isa pang batayan na gamitin po ninyo kung paano sinasalaula ang pera nating mga Pilipino. Huwag ho ninyong kalilimutan itong 2025 national budget. Kung paano nila linapastangan ang proseso sa pagpasa ng ating taunang budget. Nakapagpasa sila ng 6.326 trillion pesos na budget base sa blankong mga blanko sa bicameral Conference Committee report. 28 items po ang blanko. Pinakita ko po sa inyo yung aming mga hawak na dokumento, sertipikado mismo ng House of Representatives Archive Department or Section, blanko yung pirma ng mga taong dapat nakapirma dyan sa tinatawag na enrolled bill. Blanko, walang pirma. Walang pirma yung Senate President, walang pirma yung Secretary ng Senado, walang pirma yung Speaker of the House, walang pirma yung Secretary General ng House. Ito raw po yung isa sa mga kadahilanan ba't tayo ay patuloy na nabibiktima ng black propaganda at patuloy pang bibiktimahin ng black propaganda. Ang paulit-ulit kong sinasabi, nung ginagawa nyo yan, hindi kami kasali. Hindi kasali ang sambayan ng Pilipino. Nung nahuli kayo, abay kayo pa galit. Patangi-tangi talaga ang karakter ninyo. Sinalaula ninyo yung proseso, sinalaula ninyo yung saligang batas, sinasalaula ninyo yung pera naming mga Pilipino, at pagka kayo'y nahuli, kayo pa galit. At sasabihin, we are destabilizing the government. Saan ka nakakita ng destabilizer? Uulit-ulitin ko. Paano naging destabilization yung pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema? Hindi ba't ang Korte Suprema ay bahagi ng ating saligang batas? Hindi ba't ang Korte Suprema ay co-equal branch na executive at saka legislative na kinikilala ng sambayan ng Pilipino pag wala na silang matakbuhan? Paano naging destabilization yan? Korte Suprema nga ang aming tinakbuhan. Kaya mga kababayan, ito yung mga gamitin po ninyo na batayan sa pagpili ng mga leader ngayong May 12, 2025. Tulungan po ninyo ang katulad ko, number 56 po sa balota. Sana. Maraming salamat. Kahit saan ako nagpupuntang parte ng Pilipinas, ang laging sinasabi, Attorney Vic, number 56 sa balota, sinusunod namin ang pakiusap mo, ang panawagan mong ikampanya ka sa aming mga kamag-anak, aming kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo. Maraming salamat, naniniwala po ako sa inyo sapagkat
higit na paganda ng paganda na po ang ating kampanya at yan ay attribute sa inyong lahat. Sa inyo pong tulong, yung ating kolektibong paggalaw, yung inyong kolektibong pagtulong sa akin, saan man po ako magpunta, napakainit ng pagtanggap ninyo. Hihilingin ko po patuloy. Meron pa po tayong 21 days to campaign. Pakiusap ko po, kulang ang aking mga materyales sa kampanya. Mapapansin ninyo halos mabibilang lang ang aking tarpaulin, ang kung ano-anong gamit pa. Subalit kaya po ako ay nagkakaroon ng ganitong diretsyong ugnayan sa inyo upang diretso po tayo makapag-usap at makahingi po ako ng tulong. Hindi po ako nanghihingi ng material na bagay, hindi po ako nanghihingi ng pera. Ang hinihingi ko po ay tulong ninyo. Sana ho ay patuloy ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, kaskwela, kasama sa trabaho, kasama sa hanap buhay, kakilalang Pilipino, saan man pong panig ng mundo. Ngayon po, alam ko ay panahon ng semana ng Holy Week. Alam ko po na pamilya ang concentration ng lahat. Sana ho ay masama ninyo ako sa inyong mga kwentuhan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po ay maikampanya ninyo ako, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At syempre, kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Tulungan din po ninyo ang Duterte. Tulungan po ninyo ang mga kandidato ni Tatay Digong. Nandyan po si Attorney J.V. Hinlo. Nandyan po si Attorney Raul Lambino. Nandyan po si Attorney Dante Marcoleta. Nandyan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Nandyan po si Attorney Jimmy Bondok. Nandyan po si Dr. Richard Mata, nandyan po si Philip Ipe Salvador at ibalik po natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa at si Senador Bongo. Ito po yung bumubuo sa Duterte. Sana po tulungan ninyo kaming lahat. Maghatid tayo ng tama at sapat na bilang sa Senado para maprotektahan natin ang madilim nilang balakin nakunin at nakawin pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula po sa inyo, sambayan ng Pilipino. Saan kayo nakakita? 59% approve kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% panatag at may tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Ini-impeach? Nino? Ng iilang elitistang kongresista. Kaya ito po ay konektado sa aking una ng habilin sa inyo, sisantihin nyo na yung mga kongresista ninyo na pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint. Huwag po tayong magpapabudol muli. 59% approve sa performance ni Vice President Inday Sara Duterte. 61% ang tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ba ang i-impeach mo? Huwag ho tayong magpapabudol muli. Labanan natin ang puwersa ng kadiliman. Tayo'y magprotesta ngayong May 12. Paano tayo magpoprotesta? Iboto ninyo ang Duterte sa Senado at sisantihin na ninyo yung mga kongresista na pumirma diyan sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ang ating gawin. Pagtulong-tulungan po natin at may pagkakataon, may tsansa pa, may oportunidad pa na baguhin natin ang maling direksyon ng ating bansa. Nakatutok tayo sa maling direksyon, huwag kayong umasa na mapupunta tayo at makakarating sa tamang destinasyon. Bahagi na rin po dyan ang usapin dito sa South China Sea. Saan kayo nakakita? Wala hong makain ng murang bigas ang mamamayang Pilipino. Prioridad ng gobyerno ni Bongbong Marcos ang pagbili ng 5.58 billion US dollars ng 20 eroplanong pandigma. 20. Para pong lollipop siguro sa kanila yon. Akala nila madami yung 20. Kukunti lang po yung 20. Pagka yan po ay idinigit mo
sa bilang ng puwersa ng eroplanong pandigma ng bansang China. Wala po itong 20 ito. At ang bigger point po rito, $5.58 billion. $5.58 billion. Wala ngang makain na murang bigas ang sambayan ng Pilipino. Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Bibili ka pa ng eroplanong pandigma? Maintain nyo pa ho yan. Ite-train nyo pa po yung piloto niyan. Kagasolinahan mo pa yan. Lalagyan mo pa yan ng mga bomba, lalagyan mo pa yan ng mga bala at kung ano-ano pa. Imbis na gastusin yung pera ng Pilipino doon sa patungo sa gerang nakakapagbigay buhay, kagaya ng gera laban sa kagutuman, gera laban sa kahirapan, gera sa kriminalidad, gera sa droga. Yan ang dapat nating ginagastusan, hindi yung gamit pandigma. At ang solusyon po nila, dahil wala tayong pera, iuutang daw po ng Pilipinas. Utang na naman, lubog na po tayo sa utang. Kung mangungutang man tayo, something that will benefit the ordinary people, yung mga mahihirap. Sana man lang makakapaglagay ito ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Makakain nyo ho ba ang bala? Makakasakay ho ba kayo diyan sa eroplanong yan? Halimbawa, pupunta po kayong Maynila, papunta kayo ng Visayas. Halimbawa, pupunta kayo ng Cebu at may kalamidad. Pwede ba kayong isakay dyan sa napakamahal na ginagamit na yan? Hindi ho yan ang tugon sa kahirapan ng mga Pilipino. At marahil dito sila galit na galit sa akin na aking napapasimple yung mga usaping panlipunang mahalaga, kaya tayo'y patuloy na binablock propaganda. Subalit, ang sagot ko po sa mga nagbablock propaganda ganito: ang diretsyong pakikipag-ugnayan sa sambayan ng Pilipino. Aking pong advokasya, sinisikap ko po na iangat patuloy ang antas ng diskursong pampubliko kagaya po ng ginagawa natin, sapagkat ako'y naniniwala na kapag naiangat po natin ang antas ng inyong kaalaman tungkol sa mga mahalagang usaping panlipunan, hindi na po tayo mabubudol muli. Kaya yan po ay parte ng aking advokasya, parte ng advokasya ng hakbang ng maisog. At pwede po tayong mag-entertain ng ating mga kababayan. Yung ating po mga viewers ay maaari po mag-send ng request to join live. At alam naman po ninyo, number 56 watching from. Yun po yung ating keyword. Basahin ko lang po yung iba. Kay Mary Joy, kay Elvira Palahe Ausejo, PDP, Duterte, salamat. May iba, mabilis ha. Kay Beth Berioso, Dan, vote of you. Salamat, salamat. Peter Oy, boto kita. Maraming salamat, Peter. Kay LC Roble, Duterte ang nasa puso at utak ng mga tao, nagmamahal at nasasaktan sa ginagawa nilang pagmamalapit at pagmamalabis kay Tatay Digong. Salamat po. Kay Doraemon, maraming salamat sa iyo. Kay bilis Tinkerbell, PDP straight po tayo, Duterte, maraming salamat. Lokal Sarado, PDP Duterte, maraming salamat. At kay Charlon Chua, Inot, kamusta ka na? Long time no see, hindi ka nagpapakita. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aking pagla-live ngayon. Kay from South Wales, kay Andre Bonds, maraming salamat sa iyong pagsama at panunood. Ganun din kay Pamela Bautista, number 56, watching from Singapore, si Pamela. Hello, Pamela. At kay Bing Santianes, hello po. Hello din sa iyo, Bing. Mabuhay ka. Kay Annalyn Abasyal o Arabakyal. Kay Marilu Kabayashi. Hello, Marilu. Already shared and done. Sana ho ay tulungan din ninyo ko na mag-like at mag-share sa ating pong ginagawang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo at pagla-live ngayong araw. So, yun po ang ating mga gawiting batayan.
yung ginawa po nila kay Tatay Digong, wag nating kalimutan. Nagnataon na May 12 ang halalan, May 11 magsisilbing ikalawang buwan ng kanilang sinalbahe si Tatay Digong. Ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas ang hinayaan nilang manghimasok ang dayuhang interes o banyagang interes sa ating bansa at isinuko at ginawang mistulang handog sa kamay na naglalaway na dayuhan o banyaga dyan sa ICC ang kapwa nating Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Huwag po niyong kalilimutan yan. Huwag po niyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating kaban ng bayan, kung paano nila inuubos gamit ang AKAP at AIX. Kunin lang po ninyo. Pag may nagbigay po sa inyo ng AKAP at AIX o kung anumang ayuda, kunin po ninyo. Pakiusap po, kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat pera nyo po yan. Hindi po yan pera ng mga politikong nagmumudmud ng AKAP at AIX. Hindi po nila pera yan. Yan po ay pera ninyo. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Hindi po dahil ingrato tayo katulad nila. Hindi po. Sapagkat yan po ay pera ninyo. Hindi po nila pera yan. Kung meron man kayong dapat pasalamatan, pasalamatan niyo yung sarili ninyo. Sapagkat nakakatanggap kayo ng kaunting halaga na nagmumula rin sa sarili ninyong buwis na ibinibayad sa gobyerno. Hindi po pera ng mga politikong namumudmud yan. So huwag ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating budget. Huwag ninyong kalilimutan yung blankong bicameral conference committee report na nakabinbin pa po hanggang sa ngayon ang kasong yan sa Korte Suprema. Huwag po ninyong kalilimutan kung paano nila sinasalaula yung ating taunang budget. Huwag po ninyong kalilimutan yung mga pumirma sa huwad, illegal at unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sisantihin nyo na po yung mga kongresistang yan. Huwag na po ninyo silang muli pang gawing kongresista. Sibakin na po ninyo bilang kongresista ninyo, sisantihin na po ninyo, kumuha po tayo ng bagong empleyado. Kada distrito, wag na po yung mga yan. Hindi po kayo mahalaga sa kanila. Hindi po kayo importante. Hindi po kayo kinonsulta. Hindi po nagkaroon ng public hearing or public consultation. Si Cathy, ang ating unang-unang sumali, Cathy, pwede ka nang magbukas ng camera at you can turn on your microphone, Cathy. Hi, Cathy. Hello. Pabukas lang yung camera, Cathy. Cathy. O, nasa Qatar ka ngayon, Cathy. Hello. Kamusta ka? Vote po kami dito, pilipilaban hanggang sa huli. Ilalaban po natin yan po kayo ng Digong kay Inday Sara. President Inday Sara. Maraming salamat, Cathy, at sa iyong pagboto ng Duterte straight. Maraming salamat. Pati po sa aming pamilya sa Pilipinas, straight off po talaga. Pilipilaban po. Saan ang family mo, Cathy, dito sa Pilipinas? Davao City po. Saan? Davao City. So maraming salamat from Qatar, nag-vote straight Duterte, at sa iyong pamilya dyan sa Davao City, vote straight Duterte. Maraming salamat. Thank you, Cathy. Mag-iingat ka dyan. Ingat din po kayo. Salamat. So yan, yung kababayan natin si Cathy from Qatar ay vote straight po siya Duterte at nagbili na rin sa kanyang buong mag-anak, buong pamilya sa Davao City to vote straight Duterte. Yan po ang ating patuloy na kampanya. Sana ho ay tulungan ninyo down to the last 21 days of the campaign. Mahaba pa po ito at sana ho ay patuloy ninyong tangkilikin, suportahan, vote straight Duterte. Si Anonymous, buong pamilya po namin nakasuporta po sa inyo, attorney. Maraming salamat at Anonymous. Si Maui 21. Good luck po sa inyo, sir.
Attorney Vic Rodriguez, watching po ngayon sa Iloilo, Maui. I hope to see you sa Iloilo pagbisita po ng buong Duterte. Malapit na po yan. Sana'y makasama ka namin at 10 ng iyong mga kaibigan at kamag-anak. Sino yung next? Si Imadi 78. Imadi 78. Good afternoon, attorney. Ay, good afternoon. Pakibukas yung camera, Imadi. Nagluluto po kasi ako, pero okay lang po. Oo, kasi yun ang ating ating rule para naman pantay-pantay. Ipakita mo na rin kung ano linuluto mo. Imadi. Hello po. Ay, ayan, hello. Yes po. Nagtanong po. Meron po siyang napanood dito sa TikTok ngayon na kasama na ba sa si Madam Amy Marcos sa Duterte slate? Hindi ko pwedeng sagutin yan sapagkat ang akin po yung Duterte lang, ma'am. Yan din po yung meron na pong napanood dito na parang kasama naman na siya, pati yung isang babae rin. Di na ubali mo, wag na natin banggitin. Duterte lang po ang pwede sa aking pagla-live sa inyo. Okay po. Sige. To do justice to yung sa aking mga kasamahan sa Duterte dahil mahirap naman mag-comment sa limitado lang ho yung aking kaalaman na impormasyon. Pero sana ay tulungan mo ang Duterte, ma'am. Duterte po kami. Thank you, ma'am. Thank you. Pangasinan po kami. Nasa Pangasinan ka ngayon? Nasa Pangasinan ka ngayon, ma'am? Ma'am, nawala ka na. Sige, next tayo. Sino yung next natin? Nawala na si Leia Habibi. Ma'am Leia. Ay, Ma'am Leia. Nakikita na kita. Leia Habibi. Nakamute kayo, Ma'am Leia. Nakamute kayo, Ma'am Leia. Si Imadi 78, ma'am, pagbigyan po natin si Leia, paki-mute niyo po yung microphone niyo. Okay na po, attorney. Yan, Leia. Thank you po sa anong oras dyan? Ang gabi? Ngayon ay 5:52 na. OFW po dito sa Kuwait from Davao City. Dito sa Ay, kamusta kayo from Kuwait? Yes, ma'am. Ano po mensahe nyo? Okay lang po kami dito, attorney. At mabuto na po ako ngayong Huwebes. Of course, Duterte din lang po. Ito lang masasabi ko. Kahit in-endorso ni Bibi Sara So, huwag nyo na pong banggitin. Ma'am, huwag nyo na pong banggitin yung mga hindi kasali sa Duterte para naman fair doon sa Duterte. Huwag na po natin silang bigyan ng espasyo dito. I-inform ko lang na kahit in-endorso sila, pero doon po kami makikinig kay Tatay Digong na Duterte lang po talaga. Sige po, salamat po, ma'am. Sana po itulungan ninyo yung Duterte. Salamat at stay safe. God bless po at sana kayong lahat po na Duterte na ay manalo ngayong darating na halalan. Sana hoy, bilhin nyo na rin kami sa iyong mga kamag-anak sa Davao Occidental. Opo, lahat doon. Duterte din talaga. Marami pong salamat, Ma'am Leia. Thank you. Mabuhay ka. Okay, thank you. Thank you. Si Ma'am Leia po Habibi from Kuwait hanggang sa Davao Occidental ay ibinili niya sa kanyang buong mag-anak, vote straight Duterte. Basa ko lang mabilis kanina, si Iggy de Belen. Thank you, ma'am. Si Iggy de Belen, maraming salamat sa iyong pagsubaybay at pakikipagbahagi sa ating ginagawa ngayong hapon na diretsahang pakikipag-ugnayan sa inyo ang ating titulo, Black Saturday, Black Propaganda. Hindi po natin naatrasan ang kanilang black propaganda, ating harapin yan. Sapagkat wala po tayong itinatago, hindi po katulad nung mga nagpapalaganap ng black propaganda laban sa inyong lingkod, sila ay nagtatago diyan sa sandata ng fake news at black propaganda. Huwag po tayong matatakot sa mga yan, atin pong labanan, atin pong harapin, at atin po silang usigin. Yan po ang diwa ng hakbang ng maisog.
Sino yung next? Si Practically Mariam. Ay, Practically Mariam. Ay, Mariam po. Ay, Warahmatullahi wabarakatuh. Ay, attorney. Mariam, pabukas lang yung camera, Mariam. Ay, sandali lang po kasi hindi po ako naka-hijab, attorney. Pasensya na po. Naku, hindi pwede. Pasensya ka na rin. Dahil yun ang rule natin. Pag pinagbigyan kita, ma'am, magtatampo yung mga nauna at yung mga kasunod. Opo. Antayin po namin kayo. Si Ernie Claudio, go, Senator Vic, salamat. Si Bartolome Macalisang, Surewin. Yes, ma'am. Ayan na. Attorney. Magandang hapon. Sana po, pag nanalo po kayo, alam ko kung mananalo po kayo, sana po maging isa po sa gagawin yung bill. Yung pong, hindi lang po yung mga private worker yung magte-take ng drug test kasi kami 'di ba mandated kami to take drug test, pero sana rin po maipasa na pati po yung nag-work sa government from up to bottom is mag-take din ng drug test para fair po sa lahat. Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Sa call center po may mandatory po kami. Nasaan kayo ngayon, Ma'am Mariam? Po? Nasaan kayo ngayon? Dito po ako ngayon sa Bulacan, but I'm currently working in Makati. Okay. Tama yung sinabi nyo, yung naturan nyo, Ma'am Mariam. Alam niyo meron na kasalukuyang resolution, yung Dangerous Drug Board, resolution number 13, if I am not mistaken, series of 2018, mandating all employees ng gobyerno na sumailalim sa mandatory drug test. Subalit, hindi pa roon nakasaad kung anong klaseng drug testing. Kaya nga po, hindi ba nung naglabasan yung issue ng illegal na droga, ang talagang panawagan ng lahat, yung pinakamatibay, yung talagang conclusive at mahirap madaya na form of drug testing, yung using the hair follicle drug test. At makakaasa po kayo. Yan po yung sinabi ko nung isa sa aking interview na isa sa batas ay yung pag-amyenda dito sa batas na lumikha sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ano po yung aamyenda natin dyan? Palalakasin pa natin yung mandato ng PIDEA. Papahintulutan natin sila na magsagawa ng mandatory hair follicle drug test sa lahat ng empleyado ng gobyerno. Elected or appointed, dapat sumailalim sa isang hair follicle drug test, whether yearly or once every 2 years. To be fair, Sabel, kagaya mo nga, yung mga ang dami nagtatrabaho sa mga call centers, requirement talaga yung drug testing na yan. Ganun din sa mga security guards. Sabi ko nga nung isa sa aking diskurso dito, ultimo yung mga anak kong menor de edad, randomly, sinasubject sila sa kanilang eskwelahan, private school. Pero hinihingan po yung permission ng magulang kung kayo nag-objecting or not objecting. Kami po walang objection sapagkat kung marandom man ang anak mo, di okay lang din nang sa ganun makasiguro naman yung magulang ng ibang kabataang kaskwela nila na hindi nahahaluan ng kabataang gumagamit ng droga yung kanilang mga anak. So yan po yung ating gagawin, palalakasin po natin higit ang mandato ng PIDEA, ma'am. Ha? Tsaka po, attorney, another thing po pala. Tsaka pwede pong gumawa kayo ng bill na magpapasa na lahat po ng tatakbo sa posisyon ng gobyerno for like from the House of Representatives, Senate, and even the highest position of President, before they are allowed to run for the position, they should take a hair follicle test. That's mandatory. Kasi like ako naniniwala po ako, the health of the president is a concern of the nation since the president is the ones going to manage the country, and he will be the one who's going to have the last decision for the country itself. So importante po talaga na sa healthy condition po ang presidente para sa akin po. Thank you, ma'am. Thank you sa iyong mga concern at mga reminder na kung ano yung mga dapat nating isabatas. Thank you sa pagsali. Thank you po, attorney. Good luck. Alam ko mananalo po kayo. Inshallah. Salamat po. Bye-bye po. Salamat po. Yung drug test po na sinasabi kanina na gawin
requirement bago makapag-file ng candidacy. Bawal po kasi yon kahit gustuhin natin, sapagkat malinaw yung requirement o yung mga qualification sa saligang batas kung ano-ano lamang bago ka makapag-file ng iyong kandidatura. At hindi po kasali doon yung mandatory drug testing. Pari naman po yan kung voluntary, kagaya po nung aking ginawa. Nung ako po yung nag-file ng aking kandidatura, nagsumiti rin po ako ng aking mandatory, nung aking resulta ng aking drug test. Pero hindi naman daw po kailangan as per COMELEC. But nonetheless, nung ako po yung nagtungo doon sa COMELEC, handa po ako na ipakita at kung sakasakaling hingin at tanggapin, aking pong ibibigay yung resulta ng aking drug test. Ano? So ito po yung ating ugnayan sa inyo ngayong araw. Black Saturday, Black Propaganda, ating pong labanan. Hindi po ako magpapatinag sa black propaganda ng mga puwersa ng kadiliman. Kami po sa Hakbang ng Maisog at sa Duterte, lalabanan po namin kung anumang uri ng pananakot, panlilinlang, pambubudol, pandaraya o panggugulang ang aming haharapin ngayong halalang ito. Mga kababayan, uulitin ko po ang aking pakiusap, kinakailangan po natin protektahan at bantayan ang ating demokrasya. Magagawa lamang po natin ito kung meron tayong sapat na bilang, sapat na hanay, sapat na numero sa Senado. Sana ho ay tulungan ninyo ako, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Sana po ay tulungan ninyo akong ikampanya itong last 21 days of the campaign sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala, kapitbahay, katrabaho, kaskwela, kakilalang Pilipino saan man pong panig ng mundo, saan man panig ng Pilipinas. Tulungan po ninyo ako at kung sa tingin po ninyo na ako'y karapat-dapat pagkatiwalaan at pahiramin ng inyong sagradong mandato at tiwala, ihatid po ninyo si Attorney Vic Rodriguez sa Senado, number 56 sa balota. At ganun din o, sinabi ko po na sana ay maghatid tayo ng sapat na numero sa Senado. Huwag po ninyong kalilimutan ang Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Attorney Dante Marcoleta, Attorney Jimmy Bondoc, Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy. Balik po natin sa Senado, Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa. Attorney Jimmy Bondoc ba, nabanggit ko na? Tulungan po ninyo ang buong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy, tulungan po natin. Si Dante Marcoleta, tulungan po natin. Ang inyo pong lingkod, pakitulungan po ninyo. At sana ho ay magtagumpay tayo sa ating mabuting layunin ng kolektibong pag-unlad ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Magagawa lamang po natin ito pag meron na tayong sapat na bilang sa Senado. Ating pong protektahan ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Huwag nating hahayaan na iilang elitistang kongresista ay nakawin pa sa 32 milyong Pilipino na nagpahiram ng kanilang boto at sagradong mandato kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung 32 milyong Pilipino po, yan ang tunay na nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte. Sila lamang din ang may karapatang tanggalin siya sa pwesto. Hindi ang iilang elitistang kongresista. Ulitin ko, 59% approve kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% panatag, may tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Yan ba ang dapat i-impeach? Napakataas ng approval at trust rating. Hindi ba dapat ang ating sisantihin yung mga pumirma at author ng tiwaling impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Muli ho, tulungan po ninyo ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino, abogado, maisog, number 56, madali pong tandaan, 56. Hindi po siya utang, 56, hindi po siya pautang, 56, hindi po siya pabigat, 56, tratuhin po nating kolektibo nating puhunan sa pagtatanggol
sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, sa pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino, sa pagtatanggol at pagbabantay sa kaban ng bayan, sa pagbabantay sa pera nating mga Pilipino, kolektibong puhunan tungo sa mabuting lipunan. Maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez po muli at sa muli nating pag-aarap. Magandang gabi at mabuhay po ang sambayanang Pilipino.